Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong sinabi ni Secretary Panelo na tayo po ay ang ating gobyerno ay unti-unting nagwawagi laban po rito sa mga pulahan o dito sa mga CPP, NPA. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, masayang-masaya po ako. Kalalabas lang po ng balitang to na ayon po kay Secretary Panelo na unti-unti na po tayo nagwawagi, no? Dito po sa ating sinasagawa. Unti-unti na po nagwawagi ang ating pamahalaan, no? Alam po ninyo, eto pong grupo na ito na 52 years nang nagwe-wage ng kanilang insurgency war, no, ay kinakailangan na pong magtapos. Ito lang po ang Pangulo ng Pilipinas na mayroon pong programa na talagang comprehensive. Lahat po, meron sa militar, talaga namang no ceasefire. Kaya tuloy-tuloy po, no? Yung mga nahuling mga kuta, ang alam natin diyan, ano na yan eh, yung mga kuta mismo ng mga rebelde na nahuli ng pamahalaan o na overrun ng ating mga tropang militar. Eto kasing mga panahon na to, mga Disyembre, nagpaplano na po yan para sa kanilang anibersaryo, no? At umaasa sila na meron pong magaganap na ceasefire. Nagdeklara na po ang Pangulo, wala na pong ceasefire hanggang siya ang presidente ng Pilipinas. No? So tuloy-tuloy na po ang militar natin kasi hindi na po bibigyan ng pagkakataon para nakita nyo naman sa mga sinabi nito ni Canuel, no? Na yung ceasefire mismo ay ginagamit nila para makapagpalakas, makapag-recruit, makapag-ngampanya, no, ng kanilang mga bagong kasapi. Paulit-ulit tayo, no? Paulit-ulit na to si General Parlade na nagsasabi na 3,000 na lang sila mahigit pero kahit na ilan pa ang kanilang mapatay, mapasuko o mahuli ay hindi pa rin halos nababawasan dahil may mga bagong recruit. So hindi po sapat, no? Yung sinasabi ng military action lang. Kinakailangan din sabayan din po to yung source. Kaya ang ganda po ng ginagawa ng NTF-ELCAC eh. Pati po yung source na pinagre-recruitan, ine-expose na nila yung sinasabi nila red tagging, ang sinasabi po na NTF-ELCAC at ni Pangulong Duterte na ito ay truth tagging, katotohanang sinasabi sa inyo, no? So yung pagtukoy sa Makabayan Black bilang ito po yung pinagkukunan, no, ng kanilang mga bagong recruit, tinukoy na yan. So all out war, yung propaganda ng mga magulang, nariyan po yung grupo ng Philippine Parents League. Meron pa rin po yung hands off to our children. So napakaganda po, no, may kampanya rin sa kahit hindi sa media, pero may mga media naman na outlet na very sympathetic. O katulad ng Manila Times, di ba? Ano yun, medyo patas yung Manila Times. Merong pro Duterte doon, meron namang anti-Duterte din. Kaya magandang balance ng news ngayon. Hindi katulad ng mga malalaki na Inquirer at Philippine Star na talagang anti-Duterte yung mga tapos yung ating mga ABS-CBN at GMA, alam na natin kung sino pinapanigan ng mga yan, no? Okay, so all out din, no? Meron na rin yung AFP natin, meron na rin mga nakikita tayo na sa Facebook, meron din po dito sa Twitter. Kaya lahat po ng pwede, no? Nangangampanya rin sila Parlade, hindi po sila natatakot na ikampanya tong na expose itong mga to, no. Pero isa lang ang binilin po ni
O SMNI din, medyo okay din yun. Medyo parehas, no? Ika nga. Tapos meron din yung Tribune. Kahit maliliit na dyaryo, nakakakuha tayo ng patas na balita. So, tapos maraming maraming sa social media. Yung mga kusa, yung mga katulad namin. Kahit na konti lang po kami, kahit konti lang po yung aming tagapanood o taga-subaybay, solid naman, no? Talagang pinapakalat. Kaya nga po, tulungan nyo rin yung ano, kasi mahirap pong kalaban yung Inquirer, mahirap pong kalaban yung Philippine Star. Marami silang reporter eh. Imagine niyo, kada isang oras meron silang bagong mga labas na balita na karaniwan ay laban sa ating mahal na Pangulo. Kaya po, tulungan nyo rin kami. May mga FB rin kami. Ipakalat nyo yung aming mga, i-share ninyo yung mga video sa aming FB para kahit papano nakakatulong po tayo sa ating mahal na Pangulo. Okay. So, nakakatuwa po. Dapat po naririnig to, no? Ang dami na pong nagdeklara na LGUs, 169 na lang po sa lahat ng munisipalidad, syudad at mga probinsya na mahigit 1,000. Maraming salamat, Rowena Llamera, sa pagbibigay sa atin ng pangkape. CHF, ano kaya yung CHF? Shoutout po, tuwan-tuwa po ako sa inyo na nakakawala po ng pagod mga live nyo. Watching you po from Switzerland. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat. Thumbs up lang po tayo. Ito pong sinasabi natin na paano na nanalo. Kasi ano tayo at hindi pa po diyan natatapos. May budget pa rin, 19 billion ang NTF-ELCAC. Talagang babadgetan yung mga probinsya. Bukod dito sa mga organisasyon, na mga legal na organisasyon na kinakampanyahan natin na mag-ingat ang mga magulang, na pasalihin yung mga anak nila, meron pa rin yung mismong mga mahihirap na barangay na dating sakop o kubkub. Kubkub ang tawag nila. Yung na-impluensya nitong mga grupo na ito ay binadgetan din ng NTF-ELCAC para dahil nakuha na natin sila para hindi na muling bumalik, no, sa impluensya nitong mga pulahan. Nakapula lang po ako. Dahil paborito kong kulay pero hindi hindi po 'yan nangangahulugan. So masaya po tayo na hindi na po takot ang ating mga mambabatas. Nakakatuwa nga pati sa Atienza kinukundinan na sila eh, no? Ano po mga factors bakit tayo nananalo na, no? Yung mga traditional po nilang kaalyado. Una, ang traditional na kaalyado nitong mga pulahan na to, mga legal, una na-expose po talaga, no? Ngayon lang po talaga yung malawakan sa Senado, nananawagan na talagang tinutukoy sila na kayo ay miyembro niyan, no? Ang daming mga bumaliktad na mga dati nilang kasapi na nai-interview dito sa social media. Talagang malaking bagay po yung social media, no? Sa unti-unting pagpanalo natin laban sa mga grupong ito, no? Kaya po malaking bagay po 'yan. Maraming bumaliktad sa kanila. Nalalaman natin yung totoong lihim. Paano nagre-recruit? Kasi wala tayong kamalay-malay. Akala po natin nagrarally lang yung mga 'yan. Ang sinisigaw lang nila ay galit sila kay Duterte. Kung tutukuyin nyo po yung history niyang mga yan, no? Lahat po ng Pangulo, iba't ibang uri ng Pangulo, pinagtangkaan po silang makipag-usap. Merong tinatawag nating pistok. Lahat po ng Pangulo, mula po kay Cory hanggang sa anak niyang si Noynoy. Lahat po yan nagtangka at lahat ay nabigo. Ibig po ba sabihin, lahat po ng presidente, no, ay sila may kasalanan kung bakit hindi natutuloy yung pistok o talagang ayaw ng grupo na ito na makipagpistok. Nakita naman natin kay Pangulong Duterte yan eh. Sa simula, nagbigay naman talaga, no, 3 cabinet member
ang binigay sa kanila pero wala pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin sila. At sabi nga ni Canuel, yung 1 taon lang mahigit na pakikipagpistok ni Duterte sa kanila na walang opensiba yung militar, nakapagpalakas po sila ng husto. So, tama na po yan, sabi ni Pangulong Duterte, military, sunod-sunod po ang kanilang pagkatalo, no? Marami pong sumusuko, marami nahuhuli. Eto pa lang, hindi pa mga ano to, hindi pa talaga yung nasa bundok, narito pa sa mga opisina nila. Nahuhuli na po. Hindi lang sympathizer, yung mga natukoy na po sila, no? Sa pakikipagtulungan na rin, hindi lang po na militar, kasama ang PNP, si Debold Sinas, General Debold Sinas. Congratulations po sa atin lahat. Madaling salita po, nasa proseso na tayo ng pagwawagi, no? Sama-sama po yan, katulad nga ng sinasabi natin. Kasabay po niyan kasi, wala po silang masandalan na matatag na oposisyon. Hindi po katulad nung mga ibang panahon ng ibang presidente. Pag ganito pong nasa second half na yung presidente, bababa na po rating, galit na po yung mga tao. Sa history po ng Pilipinas, mula po na nagkaroon tayo ng 6 years na presidency ang termino. Yung unang 3 taon, okay pa. Pagdating ng ika-4 na taon, ika-5 at ika-6, medyo masama na po. Ang lumabas na ang tunay na mga pag-uugali ng mga presidente. Kaya po, lagi silang may kaalyado. Yung oposisyon. Dahil mas lumalakas yung oposisyon. Ang pagkakaiba po rito sa Pangulong Duterte, wala po silang kaalyado dahil mahina po mismo ang oposisyon. Walang leader. Kaya naiiwan to sa ere. Kaysa mapulbo sila pareho, nag-iiwanan na po, iniiwan sila ng kanilang mga kaalyado. Di po ba? Hindi nyo ba napapansin? Ang numero 1 kaalyado nila si Atienza eh. Iniwan sila ni Atienza sa ere, di ba? May isang video, binanatan sila ni Atienza. So wala po silang maaasahan na ngayon na tulong, no? Mula dito sa mga tradisyonal nila. Yung mga laging sumusuporta sa kanila, si Kiko Pangilinan na umaamin na dating aktivista, si Risa Hontiveros na umaamin na dati ring aktivista, isinusukan naman po ng mamamayang Pilipino. Wala po siyang maasahan dyan, kahit po sila mga senador, no? Kahit po senador yung mga kaalyado nila, si Kiko at si Risa Hontiveros, ayaw na po, isinusukan ng mamamayan yung mga kaalyado nila. So, talagang nasa panahon na po na isolated, na-isolate na po itong mga to, no? Mga rallies nila na akala nila makakapagpabagsak kay Pangulong Duterte. Nagkaroon ng pandemya, ginamit nila to para birahin ang ating Pangulo. Wala pa rin pong nangyari, no? Nanatiling matatag at hindi lang po matatag ang Pangulo. Ito po ang pinakamataas na rating ng isang Pangulo na naging Pangulo sa Pilipinas. Pinakamataas po itong tinatamasa ngayon ni Pangulong Duterte. Kaya po, hindi nakakapagtaka na nananalo tayo, no? Kasi nakikita ng mamamayan na tama yung ginagawa ng ating Pangulo. Nakikita niya na sa kabila ng pandemya, sa kabila ng sunod-sunod na trahedya, ay mahusay po ang pagpapatakbo ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ganong naapektuhan. Naapektuhan tayo dahil pandemic to, pero yung dapat na epekto nito ay hindi yung malalang epekto katulad na nangyari sa ibang bansa na mayayaman, malalaki, mas maraming resources pagdating sa kalusugan ay dinaig pa natin, no? Pasalamat tayo sa napakalawak at napakagaling na pamumuno ng ating Pangulo. Okay, balik na tayo. Pero isa lang yung pinakikiusap nito ni Secretary Panelo, no? Hindi sapat na nagre-red tag lang daw sila Parlade, yung NTF-ELCAC. Hindi sapat na ine-expose lang natin itong Makabayan Black kung ano talaga sila.
kung kanino talaga sila panig. Kasi halatang halata na sa masagot. Una, hindi nila makundina. Ikalawa, sa kanila rin nagmula na hindi nila kaaway. No? Hindi nila kaaway ang mga kaaway ng pamahalaan. Naalala ko na hindi sapat na ma-expose nyo yung mga legal fronts, di ba? Kasi na-expose na ng NTF-ELCAC eh. Ang sinasabi ni Panelo, para tayo hindi mapagbintangan yung gobyerno na nag-ano lang, anong tawag dyan, nag-red tagging lang, patunayan natin, sampahan natin sila ng kaso. So, yun ang kinakailangan. Sila Joma Sison, alam ko sinampahan na ng kaso si Joma Sison, di ba? At lahat ng mga leader dapat kasuhan para etong mga to ay alam nila na lahat ng front, no? Military, legal, kasi mahilig. Tignan nyo, ang galing ng mga tao niyan. Sampa ng kaso laban sa NTF-ELCAC. Sabi ngayon ni Panelo, tayo rin, sampahan rin natin sila ng mga kaso. Kaya etong ginagawa ngayon na nagkakaroon ng mga search warrant, warrant of arrest, yan na po yun, no? Pati legal front. Hindi na lang kayo ngayon na magkakaso sa mga tao sa gobyerno. Ang gagaling po nilang magkaso eh, no? Wala namang batas na red tagging, pero kaso sila ng kaso na red tagging. Yan si Sison, may kaso niyan. Si Saturo Ocampo, kasama dun sa kinasuhan. Kasama ni Sison. Yan sabi ni Panelo, no? Ang daming magagaling na abogado na ang daming magagaling na abogado dito sa ating pamahalaan, no? Si Kalida, si Panelo, magkakasubukan tayo ngayon. Hindi na lang kayo ang kaso ng kaso ngayon sa NTF-ELCAC. Ang dami ng kinasuhan, di ba? Human Rights Day, ang dami nila nahuli. Kaya sabay-sabay po, merong panghihikayat, ine-expose, at ang nag-expose sa kanila, hindi po mga dating rebelde, no? Mga dati nilang kasapi, at saka yung mga nanay at tatay ng mga na-recruit nila na hanggang ngayon ay nasa kabundukan. Kaya kapani-paniwala po eh. Mga nanay na to ng mga, syempre walang kamalay-malay yung mga magulang. Syempre, college yung anak nila. Lalo na yung mga mahihirap na yung sa PUP, nakakawa. Kasi alam niyo po sa PUP, talagang mga pangmahirap na no? Yung kung ikaw mahirap ka at matalino anak mo, doon mo pag-aaralin, no? Na-recruit pa. Syempre, ang akala ng mga magulang, normal lang yan. May mga organisasyon. Ngayon, aalamin nyo na po bilang magulang saang kasaping organisasyon ng inyong mga anak. So, sabay-sabay. Tapos yung mga mahihirap na mga lalagyan naman ng pondo, no? So walang tigil tong propaganda war. Propaganda war between government. Yun na lang yung pagdedeklara ng mga LGU eh. Tingnan nyo saan ka makakita? Hindi raw sila miyembro niyan. Ang dinideklara ng LGU ng persona non grata, CPP, NPA. Bakit nagre-react? Makabayan Black. Hindi man o nagkamali ng pagre-react si Sarate. Bakit ka magre-react? Hindi naman Makabayan Black ang nakalagay na persona non grata. Nahuhuli talaga sa bibig. Kaya po ayaw nila na magkaroon ng investigasyon sa Kongreso. Bakit? Mahuhuli at mahuhuli ka ng mga magagaling. Sa Senado nga, nahuhuli kayo eh. Mas magagaling yung mga congressman kaysa sa Senado magtanong. Baka pagka tinanong na nila Marcoleta, nila Barganza, ni Remulla, tsaka yung dating Spice Boys si Defensor, yung pamangkin ni Miriam, di ba? Baka magkanda si dating Speaker Alan Cayetano. Yayariin kayo dun.
ma-expose kayo. Panahon na yan para, di ba? Tama yan. Kung may move na sila ay ma-disqualify sa Comelec, pabor ako dyan. Kung may move na hindi na sila po pwedeng, naalala ko dati, marami namang party list, ha? Marami namang party list na dinidisqualify ang Comelec. Naalala ko, pinakamataas na boto ng party list, yung una nagkaroon ng party list, hindi naman sila eh. Ang pinakamataas na boto ng party list, si Richard Gomez, yung mamamayan laban sa droga, di ba? Pero nanawagan sila na disqualify. Tayo rin manawagan, i-disqualify rin sila. Dahil hindi nila makondina yung kalaban ng gobyerno. Gobyerno sila. Malaking grounds na yun for disqualification, Comelec. So lahat po ng front, no? Lahat po ng front ay labanan ngayon ng propaganda. Speaking of propaganda, may nabasa lang po ako rito sa may Inquirer, editorial, no? Ang pamagat po nito, red tagging issue is about state power, not ideology. Hindi ko po babasahin lahat, may babasahin lang ako dito, no? Okay. Dalawang linya. There is the issue of red tagging with many progressive thinkers being stymied or made fearful as result, no? So mali po 'to eh. Yung red tagging daw ay dahilan para maging matakot yung mga progressive thinkers. Alam niyo sa media wala naman natatakot sa inyo kay Pangulong Duterte. Lahat ng kalaban ni Pangulong Duterte, wala po natatakot. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit ako rito, ang Pilipinas ang tunay na demokrasya. Bakit tunay na demokrasya? Lahat sinasabi sa Pangulo. Hindi pinapansin ng Pangulo. Di ba? Murahin si Duterte, 2.5. Pagbintangan ng kung ano-ano, pinababagsak ang ekonomiya. Lahat po yan. Hindi kayo pinapansin ni Pangulong Duterte dahil ganun po demokrasya eh. Di ba? Huwag lang kayo nananawagan pa nga kayo, patalsikin, ibagsak. Ang dami nyo nang panawagan eh. Ganun po ang demokrasya. Malaya po kayong magsalita, pero at the end of the day, ang kahulugan po ng demokrasya ay rule of majority. So ito po ay kung rule of majority, ang nakakarami pa rin. So sino po yung nakakarami? Yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Dapat yun po ang nasusunod. Ito pang isa. Ituloy natin, no? If society can accept and even take pride in rainbow gender preferences, why has red become so hot? What is wrong with being a communist? Do we not trade hugely and interact extensively with China, the world's largest and most eminently successful communist country? Kita niyong pag-ano ng Inquirer, ha? Kung yung mga tinanggap nga natin, iba't ibang gender, di ba? Tinatanggap na natin LGBT, SQR, S2U, BWXYZ. Bakit daw hindi natin matanggap, no? Yung communist sa kanilang paniniwala? Ano ba ang masama sa paniniwala ng komunista? Di ba nakikipagkaibigan tayo sa China na number 1 communist, pinakamaunlad na komunistang bansa sa ngayon? Di ba? Ang ganda ng no? Parang wag tayong matakot. Parang yung sinasabi niya. Alam mo kung sino man nagsulat nito, sino ba nagsulat nitong editorial na to? Kung yung pagiging Marxist lang, yung paniniwala kay Marx o paniniwala sa komunismo, walang problema ron. Kasi paniniwala mo lang yun eh. Di ba? Ang mahirap, kung yung sinusuportahan mo
ay pareho kayo ng paniniwala pero gusto nilang pabagsakin yung pamahalaan sa pamamagitan ng armadong revolusyon. Di mo ba naiintindihan? Ang nagsusulong dito ng komunismo ay gustong pabagsakin tong pamahalaan. Kaya, hindi po pwedeng baliwalain. Ikaw naman,